Mag-iingat ka po, Lolo. Alam kong hindi ikaw ang asawa ko. Sino ka ba talaga? Ano bang pinagsasabi mo? Ako ang asawa mo. Kung ikaw talagang asawa mo, sino ang nag-send nito? Hinaka ang phone ko kanina lang. Kaya ka mag-text na yan. Talaga ba? Kung ayaw mong maniwala, tawagan mo. Madami ka naman pera, di ba? Okay lang sa'yo ma-scam. Isibang bago kong number. Wag na. Mag-divorce na tayo. Ayoko nang kahit anong ugnayan sa'yo. Hello? Nagawa ko lahat ang pinapagawa mo. Magkita tayo. Naniniwala na siya na akong asawa niya. Dinilik niya din ang number ni Song Shining. Pero nakay Song Shining pa ang number niya. Mahirap yung para sa atin. Ako nang bahala doon. Itatapang ko ang cellphone niya. Mabuti. Tulungan natin ang isa't isa. Deal? Deal. Usap-usapan na magtatrabaho na si Mrs. Hu dito. Totoo ba? Hindi ba't nagkipag-divorce na si Mr. Hu? Mali ang nalaman natin. Mukhang maayos ang relasyon nila. May nagpapakalat lang talaga ng maling impormasyon. Nakaka-excite naman. Magkikita ang kabit at ang legal wife. Mukhang may masasampal ngayong araw na kabit. Hindi ba sabi niya magkikipag-divorce siya? Nagsinungaling ba siya sa akin? Nandito na si Mrs. Hu. Good morning, Mrs. Hu. Ang ganda at ang sexy mo po. Ibang-ibang tinataglay mong ganda kesa sa amin. Shit, tama na yan. Nahihiya na ako. Song Shining. Salamat sa pag-alaga sa asawa ko habang wala ako. Ngayon nakabalik na ako, hindi ka niya kailangan. Tama. May mga tao talagang hindi marunong umalam ng lugar nila. Proud pa maging kabit. Nagkakahiya. Paano naman ang isang Mr. Hu magkakagusto sa babaeng tulad niya? Pinaglaro lang siya nito at ngayon iiwan lang. Hindi pa kayo tapos? Huwag kang magalit. Kung ikaw ang future work ni Mr. Hu, paano na natong kumpanya? Kung siya ang magiging asawa ni Mr. Hu, luluhod talaga ako at sisigaw. Mukhang madaming may ayaw sa'yo. Sadyang ayaw ko na may mga sumod akong nakikita sa paligid. Simula ngayon, ililipat kita sa marketing department. Huwag kang tatamad-tamad. Bitawan niyo ako sabi! Ah! Hindi ka pwede umuwi hanggat hindi ka patapos. Song Shining! Kunin mo sasakyan. Opo, Mr. Hu. Ibaba mo ako. Ayoko. Ibaba mo ako. Dadalhin kita sa ospital. Sabing ibaba mo ako. Ano bang problema mo? Anong problema ko? Tatanungin kita. Divorce ka na ba? Bigyan mo pa ako ng oras. Ginagawan ko ng paraan yung divorce namin. Gusto mo ko, pero lahat ng tao sa office kabit ang tawag sa akin at sinira ko daw ang buhay niyo. Sino ang nagsabi nun? Paparusahan ko sila sa pagkakalat ng maling impormasyon. Hindi na yan mahalaga. Isa pa, wala din naman sa atin ang divorce. Iwasan na lang natin ang isa't isa. Hindi ka pa divorced? Bakit? Dahil ba ayaw niyang i-divorce ka? O dahil nagdadalawang isip ka? Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Saan ka pupunta? Nasa marketing department na ako ngayon. Magtatrabaho na ako. Sinong naglipat sa'yo? Nakiusap ako sa kanya na inipat ako. May kailangan ka pa? Aalis na ako. Ihahatid pa kita sa ospital. Hindi na kailangan. Mauna na ako. Mr. Hu, alamin mo agad kung sino ang asawa ni Song Shining. Sabihan mo siya. Tigilan niya na si Song Shining. Pero buhay po nila yon. Kapag sabi ko, gawin mo! Opo. Tsaka, ibalik mo si Song Shining sa design department.
Hanapin mo kung sino nagpapakalat ng maling balita sa office. Sige po. Di ba sabi mo bibigyan mo siya ng leksyon? Mabait para si Mr. Wu sa kanya. Tapos ko na siyang bigyan ng leksyon. Alam kong hindi rin makakataga si Song Shineng. Pero gusto pa rin siya ni Yuxuan. Tinanggal niya ang ilan sa mga tao sa office. Kung hindi ako pinagtanggol ng lolo niya, tanggal na din sana ako. Ano ba kasing meron sa Song Shineng ngayon? Hanggat may pera ka, lahat ng bagay ay pwede mong gawin. Hindi mo na to kailangang pag-isipan pa. Ano bang alam mo? Iba siya sa mga lalaking nakilala ko. Mahinandal akong plano. Malalagot na talaga siya. Sabi ko sa'yo, huwag mo na akong sundan pa. Kaya ko nang pumunta ng ospital ng isa. Paano magandang tulad mo ay mag-isa? Sumama ka na lang kayo sa amin. Anong gusto niyo? Gusto niyo ba ng pera? Meron ako dito. Bibigyan ko kayo. Di ba sabi ko sumama ka sa amin? Yung pera, kami na lang ang maghahanap. Relax ka lang muna. Alis na mo kayo kapag nakuha niyo na yung pera. Upunta lang ako doon. May kukunin lang ako. Ay, kahit wag na. Basta pa sumama ka na lang sa amin. Hahayaan ka din namin mamaya, hindi ba? Aray! Kung ayaw mo sumama, pipilitin ka namin! Anong ginagawa nyo? Bitawan niyo siya! Ang sabi ni Madam, hindi natin siya pwedeng saktan. Tara na! Buti nandito ka. Natakot talaga ako. Pasensya na. Nahuli ako. Tara na. Susunduin kita pagkatapos ng trabaho mo. Bakit mo pala ako sinundan? Hindi ba't nahimatay ka kanina? Nag-alala ako. Pasensya na. Kung nasingitan man kita kanina. Okay lang. Alam kong dahil yun kay Xu Xiao yan. Kaya di natuloy ang divorce agreement namin. Gusto niyang bigyan ko siya ng 100 million. 100 million? Grabe naman siya. Kasalanan ko din naman. Nung kinasal kami, wala kaming pinirmahan na kontrata. Ngayon, magpa-file ako ng lawsuit sa kanya. Eh ikaw, bakit di ka pa nakikipag-divorce? Sagot. Yabang mo. Tinatawagan ko siya noon, pero hindi niya ako sinasagot. Siguro may nangyari din sa kanya. Bigay mo sa akin yung phone number niya. Susubukan kong tumawag. Kinuha ng mga taong yun ang phone ko. O sige, bilhan kita ng bago. Kahit ilan. Kahit 10. Tanda mo pa ba yung number niya? Nakalimutan ko na. Pero matatandaan ko din yun. Sige. Mukhang kailangan ko na palang umuwi. Gumagabi na din. Gumagabi na nga. Teka lang. Magulo buhok mo. Hindi ka pwedeng bumalik na ganito. Mag-aalala si Lola. Aayusin ko lang sandali. Good night. Teka, kailangan ko na talagang umuwi. Ningning, ang bag mo! Ganito talaga siguro kapag in love. Teka lang. Kailangan ko na makipag-divorce agad sa asawa ko. Asawa ko,
Nagluto ako ng chicken soup para sa'yo. Tikman mo. Umalis ka na. Asawa mo ko. Bakit? Hindi ikaw ang asawa ko. Bakit ba nagdududa ka naman sa akin? Ano ba yung sinasabi mo? Asawa mo ko. Sigurado ka ba? Kung ikaw talaga ang misis ko, sino nag-text sa akin ito ngayon? Di ba sabi ko sa'yo, ninakaw sa akin ang phone ko. Scam message nga kasi yan. Gusto niyo daw ng divorce. Halatang di mo ito number. Bago yung number. O sige. Dahil sabi mo ikaw ang asawa ko, anong gamit kong phone number sa'yo? Sabihin mo agad sa akin ngayon. Hindi ba nagtatapos sa 8128? Mali ka. Yan ang business number ko. Ibang personal number na pantawag ko sa'yo. Ang dami mo din naman kasing personal number. Di ko sila tanda lahat. O sige. Tatawag na lang ako ng pulis at sa kanila ka magpaliwanag. Aalis na ako. Buwisit talaga. Akala niya ba uto-uto ako? Naghintay din ako. Pero bakit hindi siya sumipot? Hello? Ang boses na to. Nagsisinungaling ka talaga si Su Xiaoyan. Pasensya na. Hindi ko sinadya na di tayo natuloy. Ayos lang. Pwede naman natin i-move sa ibang araw. Bukas kaya, gawin mo to. Pareho tayo maglagay ng purple rosemary. Kapag naayos na namin ang divorce papers, saka ako babalikan si Su Xiaoyan. Rosemary? Sige lang, wala pa rin mangyayari sa inyo. Kasama ka sa gagawin ko bukas. Huwag kang mag-alala dahil purple rosemary? Bakit ka nandito? Iba sabi mo magkikita tayo? Nakalimutan mo ba? Bakit may rosemary sa tenga mo? Diba nag-usap na tayo tungkol dito? Na magsusuot tayo ng purple rosemary. May kakilala ako. Pinapunta ko siya sa Civil Affairs Bureau para kay Song Shuning. Mawawala na dito si Song Shuning. Ibigay mo si Song Shuning sa akin. Akong bahalang tumapo sa kanya. Kuha mo. Paanong ikaw na naman? Ako naman kasi talaga. Ako naman talaga asawa mo. Pero ayaw mo namang maniwala sa akin. Kaya pinaglaruan kita ng konti. Bakit? Di ka nang enjoy? Ang sinasabi mo ikaw din ang nag-text sa akin kagabi. Nag-send ako ng bago. Yun ang number ko. Kaya dapat isave mo ng bagong number ko. Seryoso ka ba? Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ko! Total, nandito ka na lang din. Mag-divorce na tayo. Sige. Pero, nahanda mo na bang 100 million? O ang 200 million? Ikaw! Hello? Mr. Hu, nasa kumpanya ang lola ni Song Shining. Hindi niya daw makontak si Song Shining. O sige, punta na ako. Lola! Hindi ko makontak si Ningning. Lola, ikwento mo po sa amin ang nangyari. Umalis si Ningning kanina para makipag-divorce sa asawa niya. Maya-maya tumawag ako sa kanya. Tumawag ako kasi may ipapadaan dapat ako sa kanya sa palengke bago siya umuwi. Papabilisan na ako sa kanya ng 2 kilo ng baboy.
Pero di sumasagot ang phone niya. Nung tumawag ako, ring na ang naririnig ko. Sa tingin ko ay may masamang nangyari sa kanya. Yung masama niya asawa siguro ang may kagagawan dito. Ang asawa ni Song Shining, nahanap mo na ba? Hindi pa po. Hanapin mo ulit. Tumawag kami gamit ang company number pero walang sumasagot. Tawagan mo ulit. Lola, tawagan mo po ulit si Ningning. Siya sige. Sorry, the number you have dialed cannot be reached. Lola, sa akin na po yung number. Ako nang tatawag. 165. Ang huling number niya ay 1306. Ano? Mukha ka pang bata, pero mas bingi ka pa kasi sa akin. Kakasabi ko lang 165 at ang huling number ay 1306. Hello, Song Shining. Nasaan ka? Ikaw pala yan, Mr. Hu. Sino ka? Kasama mo ba si Song Shining? Anong gusto mo? Kahit ano ibibigay ko. Kahit anong gusto ko? O sige, makinig ka ng maigi. Huwag mo siyang saktan! Kung ayaw mo siyang masaktan, pumunta ka dito. Hihintayin kita dito sa abandonadong warehouse malapit sa West City. O sige, pupunta na ako. Hello? Mr. Hu, kumusta ang ningning ko? Ayos lang po. Lola, mining trip lang po kay Ningning. Umuwi na po kayo at magpahinga. Iuuwi ko po si Song Shining mamaya. Zhangming, ihatid mo na si Lola sa bahay nila. Dito po tayo, Lola. O sige, iuwi mo sa akin si Ningning ha? Opo. Mr. Hu, nahanap ko na. Nasaan? Nasaan? Medyo mahina ang signal. Nasa Shengwang warehouse. Pupunta na din ang mga pulis. Shengnan? Sabi niya, malapit sila sa West City. Baka gusto niyang lituhin tayo. Mahina ang signal. Kung ganun, wala sila sa loob ng warehouse. Nasa ilalim. Mr. Hu! Ang tatlong incense na to, makakapeklat ka kaya? Kung mabubutas ang mukha mo. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Bakit mo ba ito ginagawa? Yan ay dahil naiinis ako sa pagkatao mo. Ana, inuwa mo lahat ng mahalaga sa akin. Tingin mo hindi na babagay sa'yo mamatay? Dingdeng! Katapusan mo na. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Bakit ka humarang sa kanya? Ayos lang ako. Tatingin ako. Ayos lang talaga ako. Bakit ang daming dugo? Ingning! Ingning! Hu Yuxuan. Wala kang kwenta. Hindi mo man lang maprotektahan ang mahal mo. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Mamamatay na ba ako? Doktor, kumusta po siya? Napakalapos ang tama sa kanyang tiyan na nagdadahilan ng miscarriage. Miscarriage? Ibig sabihin, Hindi mo ba alam? 2 buwan na siyang buntis. Marahil ay alam mo na, ang miscarriage ay makaka-apekto physical at mentally para sa isang babaeng buntis. kasalanan ko to. Doctor, hindi niya alam na nagdadalang tao siya. Pwede bang huwag mo nang sabihin sa kanya? Anong pinagsasabi mo? Ang sabi ng doktor, natamaan ng tiyan mo, kaya kailangan mong pahinga. Natakot ako ng sobra. Akala ko talaga mamamatay na ako. Patawarin mo ako. Hindi kita mapoprotektahan.
Ano ka ba? Ginawa mo lahat ng makakaya mo. Huwag ka nang mag-alala. Magiging okay din ang lahat. Buhay pa naman ako, di ba? Nga pala, nahanap mo na ba si Ana? Ana? Siya ang kumuha sa'yo? Siya din ang pumalo sa akin. Ana? May gagawin muna ako. Magpahinga ka na lang muna. Babalik din ako agad. Mr. Hu, kumusta na po si Miss Song? Ayos na siya. Nahanap mo na ba siya? Muntik na namin siyang mahuli. Pero may mga grupo ng mga gangsters na humarang sa mga polis. Sabihin mo sa mga polis na si Ana ang mastermind. Ana? Paano mo nalaman? Magbibigay ako ng 30 million kung sino man ang makakahanap kay Ana. Kung sino man ang makakatulong ay bibigyan ko din ng reward. Masusunod po! Ana, sinaktan mo ang mahal ko at anak namin. Hindi kita mapapatawad. Ang dami naman yan, di ko yan mauubos. Bakit ka nandito? Nalaman ko kasi na nagkasakit ka daw, kaya binisita kita agad. Kung ayaw mo sa prutas, pwede mo namang itapon na lang. Nga pala, nakuha ko lang to sa basurahan. Naisip ko bakit to sa katulad mo. Salamat na lang, isama mo yung basura mo sa'yo. Dilig na talaga ako sa katapangan at kakapalan ng mukha mo. Kahit nawalan ka na ng anak. Anak? Tinuruan ako ni Lola magluto ng lotus root at pork rib soup. Gusto mo daw to? Pagkatapos mong kumain, tatawagan natin si Lola para di siya mag-alala. Mahingi ka ba sinasabi sa akin? Bakit? May problema ba? Ang anak natin. Totoo ba? Nawala ng anak natin? Pakiusap. Sabi ka na totoo. Sabihin mo sa akin. Hindi ko siya naprotektahan. Kasalanan ko to. Kasalanan ko tong lahat. Kasalanan ko tong lahat. Hindi. Kasalanan ko to. Madami bang pagkakataon? Ang sabi ni Sir Xiaoyan, ayaw mo daw magkaanak. Ikaw daw nagsabi na ipa-abort ang bata. Nagsisinungaling si Susho yan. Alam ko, ang pinatay sa anak ko ay si Ana. Siya yun. Pinaghahanap na siya. Mapaparusahan din siya. Halika, kainin mo. Mr. Hu! May sasabihin po ako. Pabalik na lang po ako mamaya. Siguraduhin mong importante ang sasabihin mo. Importante nga po, tungkol ito kay Zhu Xiaoyan. Hindi importante si Zhu Xiaoyan. Pangako. Hindi ko gusto si Zhu Xiaoyan. Wala akong relasyon sa kanya. Mr. Hu, wala ka talagang relasyon kay Zhu Xiaoyan. Na-check ko ang marital status niya ay unmarried. Hindi ko alam anong nangyari. Pero ikaw at si Zhu Xiaoyan ay walang marriage certificate. Ibang babaeng napangasawa mo. Ano? Ikaw talaga, Mr. Hu. Hindi mo man lang kilala ang asawa mo. Napalitan pa ng pakarat na ligaw. Hindi ba't parang patas lang tayo? Kasi hindi mo rin naman kilala ang asawa mo.
Hindi ako tulad mo, no? Kilala ko kaya kung sino ang asawa ko. Ang sabi ni Lola sa akin, di mo daw siya kilala. Bakit pa sinasabi niya sa'yo lahat? Paano nga kasi? Gusto ako ni Lola para sa'yo. Dapat ay hanapin muna natin ang asawa mo para makapag-divorce. Paano kung magpustahan tayo? Kung sino ang unang makakapag-divorce? Kapag nanalo ako, lilipat ako sa bahay mo. Kapag talo ka, magpapakasal tayo. O sige. Madali lang sa akin. Ako ba naman ang CEO ng Who Group? Di nga. Pero nasa sa akin ang number ng asawa ko at tatawagan ko siya. The number you have dialed cannot be reached. Please try your call later. Anong nangyayari? Isong, maaari ay binak ka ng kabilang linya na tinatawagan mo. Bakit nga ako binak? Siya nga pala. Isang bigay ko lang ng pera. Mapapapayag ko siya agad. Kapag natalo ka, huwag kang iiyak ha. Tulungan mo si Mrs. Su na maging pake ng gamit niya. Opo. Bakit nga ako binak? Pwede mo ba siyang tawagan? Sige po. Anong number niya? 156583. Sigurado kang number to ng asawa mo? 156583. Pero, hindi ba't private number to ni Mr. Who? Imposible. Alam kong mga number niya. Isa to sa private number ni Mr. Who. Iilan lang ang nakakaalam ng number na to. Eto, tingnan mo. Ang card na to ay kay Mr. Who din. Kung ganon, si Huyusho ng asawa ko at ako misteryoso niyang asawa. Mukhang ganon nga po. Diyos ko, matatanggal pa ako sa trabaho. Sasabihin ko agad si Mr. Who. Teka lang, sagutin ko muna to. Hello? Divorce? Bukas ng umaga? Sure. Magkikipagkita si Huyusho bukas ng umaga. Malalaman natin ang totoo. Pwede namang sabihin natin ngayon. Huwag muna. Gusto ko siyang gulatin. Sige po. Mr. Who, patawarin mo ako. Aalis ka na? Ning-ning. Bakit wala ka sa ospital? Pumunta ka pa talaga dito. Magkikipag-divorce ka, di ba? Tama, makikipag-divorce ako ngayon. Ikaw ang asawa ko? Kung ganon, yung boss na sinasabi mo ay... Ako? Di yung empleyad na sinasabi mo ay ako din? Tara, mag-divorce na tayo. Buti naman at ikaw ang asawa ko. Akala ko ba magdi-divorce tayo? Hindi na. Mr. Who! Ang pera ng kumpanya ay ninakaw ni Zhu Xiao yan. Ano? Paano niya naman nagawa yun? Nauto niya po ang lolo mo. Paano ko ba ito nakalimutan? Tumawag ka ng pulis. Pinaghahanap na po siya ng pulis. Hello? Sige, mabuti naman. Mr. Who, nahuli na si Zhu Xiao yan sa airport. Tara na po. Tara na. Pumunta tayo agad dun. Hello? Sabi ng sekretarya mo, may sakit ka daw. Aling ospital ba? Lolo, wala po akong sakit. Sino nagsabi sa'yong nasa ospital ako? Ang sekretarya mo na si Ana. Ana? Lolo, isa na siyang wanted criminal ngayon. Hindi mo... Hello? 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 Anong nangyari? Kasama ni Ana si Lolo. Zangbing, ihatid mo muna si Ningning. Bibigay ko ang address mamaya. Sasama ako sa'yo. O sige, puntahan natin sila.
Hoy, Yushwan, bakit pang tagal mo? Matagal na ako naghihintay sa'yo. Kapag di ka pumunta, mamamatay matandang to. Anong ginagawa mo sa lolo ko? Wala akong ginawa sa kanya. Siya lang na nagkusa. Nasaan ka ba? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Mahal kita sobra. 520 ang room number. 520? Mahal din kita. Bilisan mo. Maghihintay ako dito. Nababaliw ka na talaga. Lolo! Maniwala ka man o hindi, kaya kong patayin lolo mo ngayon mismo. Ana, ano bang naging kasalanan ko sa'yo? Huwag mong idamay si lolo. Hindi ko siya pwedeng bitawan, mahal ko. Huli ka na. Ano bang gusto mo? Ito, syempre. Sige, ako kapalit ni lolo. Huwag. Sige na. Okay lang. Hoy, Yushwan. Kapag nahulaan kung sino ako, papay ako na magpalit kayo ni lolo. Ano bang hula ang sinasabi mo? Ikaw si Ana. Pwede bang bitawan mo na si lolo? Sabi ko hulaan mo! Hindi mo talaga ako naaalala. Ako ang hinayaan mo mabaliw sa'yo. Halika. Ipalit mo na ako. Oo ba? Ipapaalala ko lang na mamamatay mo tandang yan pag di niyo pinapagamot. Ningning. Patingnan mo sa doktor si lolo. Hintayin mo ko. Pangako, babalikan kita. Lolo, tara na. Nawala ng mga istorbo sa atin. Ngayon, ikaw at ako na lang. Alam mo naman kung anong gagawin ko, hindi ba? Gusto mong mamatay ako kasama mo. Tama ka dyan. Ikaw lang talagang nakakaintindi sa akin. Kung hindi ka mapapasakin ng buhay, mapapasakin ka. Sa kamatayan, tama? Lakad. Hoy, Ashwan! Buti gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Masakit ang ulo ko. Ang sabi ng doktor, may slight confusion ka. Magpahinga ka muna. Sasabihin ko si Zhangmin at ang mga pulis na nangyari. Sa 5th floor, tumalon ka ng ganun-ganun lang. Kung may masamang nangyari sa'yo, hindi ko alam ang gagawin ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kahit na mamatay ako, kailangan mo pa rin mabuhay. Kapag naulit, magagalang talaga ako sa'yo. Oo na, sige na. Di na ako makikipagtalo sa'yo. Nasaan si lolo? Ayos lang siya. Nasa kabilang kwarto siya. Nga pala, dinala si Ana sa isang mental hospital. Mental hospital? Lumabas sa pulse investigation na ang totoong Ana ay nasa abroad, habang yung Ana na kilala natin ay Aya talagang pangalan. Isa siyang mental patient na na-admit dati. Inabuso siya noon kaya siya tumakas. Ginamit niyang identity ni Ana para makapasok sa whole group. Aya. Hoy, baliw! Bakit mo kinukuha ang mga pagkain namin, ha? Uy, mukhang maganda ang baliw na to, oh. Uy, baliw! Gusto mong kumain? Kung gusto mong kumain, maghubad ka muna. Bibilhin ka ng pagkain ni kuya.
Hoy! Anong ginagawa nyo? Mabuti pa umalis na kayo dito. Matatawag ako ng pulis. Ikaw, umiwas ka na sa mga ganong klaseng tao. Gutom. Gutom ako. Hintayin mo ako dito. Hello? Lolo, alam ko. Pabalik na ako. Pumunta ka na dun. May police station dun. Pagpunta mo dun, humingi ka ng tulong sa mga pulis. Kuha mo? Opo. Ako si Aya. Anong pangalan mo? Who which one? Sige. Aya? Naaalala ko na. Kilala ko nga siya. Kung ganon, kaya pala pinapakulo niya sa'yo kung sino siya. Lola, bakit ka po nandito? Nagdala ako ng pagkain niyo. Ako nagluto niyan. Masarap at mainit pa. Lola, lahat ng luto mo po ay masarap. Mas masarap pa kaysa sa mga mamahaling restaurant. Ang batang to talaga. Ang galing mong mambola. Totoo po. Narinig ko. Tumalong ka sa building para masagip ang lulo mo. Napakatapang mo na bata. Mas matapang ka pa sa asawa ni Ningning na hindi nagpapakita sa amin. Tingnan mo, hanggang ngayon di ko siya kilala. Masamang tao talaga siya. Baka nga may kabit na siya. Lola, saan mo naman ako ang mga sinasabi mo? Narinig ko sa mga kapitbahay natin noon. Dahil sa hindi nagpapakita ang asawa mo. May kabit daw yun at kawawa ka daw bilang asawa niya. Wala ka daw ibang ginawa kundi umit dahil sa kanya. Lola, naniniwala ako na hindi masamang tao ang asawa ni Song Shining. Paano mo naman nalaman? Ikaw at siya masyadong malayo. Hindi ba't magkikipag-divorce na kayong dalawa? Magsasama na kayo, di ba? Bilisan mo. Naghihintay pa rin si Lola para sa apo niya. Lola, sa totoo lang, siya yung asawa ko na hindi nagpapakita sa atin. Ikaw? Siya yung sirang ulo mong asawa? Teka lang. Ganun na ba talaga ako katanda? Matanda na talaga ako. Magpapahinga muna ako. O siya, uuwi nga ako at magpapahinga. Kailangan ko na talaga magpahinga. Sasama ako sa kanya. Baka di pa tuloy gumaling si Lola. Lola, nasan si Song Shining? Lola! Ha? Ano ba yun? Sabi ko, nasan po si Song Shining? Ikaw na ang gumising sa kanya. Lola, naganda ako ng almusal. Kumain ka na po. Gigisingin ko muna siya. Gising na! Ano ba? Inaantok pa ako. Sabing gising na! Sports meeting ngayon ni Guan at Yuyu. Hindi tayo pwedeng malate. Si Lola na lang ang attend. Ayoko! Madami pa akong gagawin. Mag-i-exercise pa ako. Bahala kayo. Aalis na ako.
So, Shining, kapag di ka pa bumangon dyan, gagamitin ko ang secret weapon ko. Gising na! Oh, Yeshwan. Kapag ginawa mo ulit sa akin, magkikipag-divorce talaga ako sa'yo. So, Shining, sumusobra ka na talaga. Pinagloloko mo ako. Pinagloloko mo ba ako? Galit na ako. Teka! Huy, Yeshwan, galit ka pa ba rin ba sa akin? Kung ganun, tatanungin kita. Kapag nasagot mo, papatawarin kita. Sige ba? Una, anong araw nung una tayong nagkita? Nung ikinasal na tayo. Kailan mo ko nagustuhan? Nung... Hindi mo masagot, no? Galit na talaga ako. Huwag ikaw galit. Nagustuhan kita. Nung una kitang nakita. Ang gwapo mo kasi kaya naging interesado ako sa'yo agad. Ang puwi-puwi kasi ng asawa ko. Pinapatawan na kita. Kumain na tayo. Tara na. Limang taon nang nakalipas. Namimiss ka na ni Ana. Alam ko. Pero ayaw mo sa pagmumukha ko. Kaya sa pagkakataong ito, babalik ako sa'yo. Gamit ang mukha ng mahal mo.